Senator Trillanes, may matinding pasabog sa mga DDS at mga pink allowance. Grabe mga kaibigan, nakakagulat ito. Sinabi nila na ang position nila sa ICC ay hindi nila i-recognize yung jurisdiction at hindi nila ibibigay si... Alam mo ba yung kwento? Nakala mo simple intriga lang. Pero bakit habang nakikinig ka, unti-unting sumasakit ang ulo mo sa dami ng pasabog? Ganito ang eksaktong nangyari nang magsalita si dating Senador Antonio Trillanes tungkol sa 2028 elections. Pero teka, hindi pa yan ang pinakamainit na parte. Sa isang panayam, binunyag ni Trillanes na hindi niya sinusuportahan si dating Vice President Leni Robredo sa 2028. Sa 2028, I'm not inclined to support Leni because magkaalyado at magkaibigan sila ni Sara Duterte. Hindi dahil sa politika lang, pero dahil sa isang malalim na relasyon na hindi raw nakikita ng publiko. At dito na magsisimula ang usapan tungkol kay VP Sara Duterte. Sinabi nila na ang position nila sa ICC ay hindi nila i-recognize yung jurisdiction at hindi nila ibibigay si Digong sa ICC kung naging presidente si Leni. Sabi ni Trillanes, may malalim na pagkakaibigan daw si Leni at si Sara. Hindi ito yung tipong casual na bati-bati lang sa event. Therefore, kapag naging kandidato si Leni laban sa mga Duterte, magdadalawang isip daw siya. Pero bakit nga ba? Ano bang meron sa samahan na ito? Si Mayor Leni has yet to say anything about the impeachment trial of Sara Duterte. Alam mo, malakas na boses yan, pero she's quiet. Bago natin sagutin yan, balikan muna natin ang 2022 elections. Noon pa man, malinaw daw ang posisyon ni Leni at ng kanyang kampo. Sinusuportahan nila ang ICC jurisdiction. May mga diskusyon daw noon na baka makasira ito sa kandidatura ng ilang kampi. Ngayon, mabilis ang usap-usapan. Kung hindi si Leni, sino raw ang pinakamalakas na pwedeng tumapat sa Duterte camp sa 2028? Nire-request yan sa akin nila Bam Aquino na baka daw kung pwede daw i-delay yung pag-issue ng arrest warrant kay Digong dahil baka daw makaka-apekto sa kandidatura nila. Ayon kay Trillanes, si Senadora Risa Hontiveros ang strongest contender. Therefore, kung totoo nga ang pagkakaibigang ito, baka hindi lang laban sa eleksyon ang usapan dito, baka pati sa personal na loyalty. Pero ang mas nakakagulat, hanggang ngayon wala pang pahayag si Leni tungkol sa impeachment trial ni VP Sara. Hindi rin nagsasalita si Senator Bam Aquino, tahimik ang lahat. Pero alam naman natin sa politika, minsan ang katahimikan mas malakas pa sa kahit anong talumpati. Kaya ngayong nagsalita na si Trillanes, parang binuksan niya ang kahon ng mga sikreto. Hindi lang ito simpleng intriga mga kaibigan, ito ay patikim na posibleng maging pinakamainit na banggaan sa kasaysayan ng halalan. Therefore, kung iniisip mong tapos na ang drama, maghanda ka. Kasi sa politika ng Pilipinas, ang bawat ngiti pwedeng may kasamang patalim sa likod. Pero sa mundo ng politika, may mga pagkakaibigang itinatago, may mga alyansang nabubuo para sa kapangyarihan, at may mga katahimikang may kahulugan. Pero sa totoong buhay mga kaibigan, may isang kaibigan na hindi nagtatago ng kanyang motibo. May isang best friend na hindi ka iiwan kahit kailan. Hindi magbabago ang puso at laging tapat. 1:15 verse 15. Hindi ko na kayo tinatawag ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, tinawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ipinaalam ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Sa huli mga kaibigan, pwedeng magbago ang alyansa ng tao, pero ang ating Panginoon Jesus, siya ang tunay nating best friend na hindi magtataksil sa iyo kailanman. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil kayo po ang tunay naming kaibigan. Sa larangan ng kahit anumang relasyon sa mundong ito, naniniwala po kami na ang relasyon po namin sa inyo ay hindi po mawawala sapagkat ito po ang pinakamatibay sa lahat dahil una niyo po kaming inibig. Kayo po
ang aming tunay na best friend. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas makilala po namin kayo at makita po namin ang pangako po ninyo sa amin na hindi niyo po kami iiwanan kahit kailan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubahan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.